Ano man po kung nasaan man po kayo, nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan sa tulong at biyaya ng Panginoon. Salamat po sa panibagong araw na to na tayo muli ay nagsasama-sama at talagang nagpuri sa Panginoon. May dahilan pa rin para tayo magpasalamat. May dahilan pa rin para tayo ay magpuri sa Panginoon dahil alam natin ang Diyos ay mabuti. Amen? So ngayon po ay nasa September 18 na po tayo. At napakabilis po ng panahon. Natapos po na ang January, February, March, ang unang quarter. Salamat sa biyaya at tulong ng Panginoon. At ngayon po tayo ay pumasok na sa pangalawang quarter ng ating taon. Talagang sa oras pong ito, gusto ko pong i-title ang aking exhortation sa ganito pong pamagat, Seasons of Life. May mga panapanahon po ang buhay ng isang tao. Kagaya po natin, no? Katatapos lang natin ang taglamig, naranasan natin ang malamig na panahon, at ngayon tayo po ay nasa tag-init. Tayo po ay nasa panahon ng summer. At kapag summer na, maraming prutas. Andyan yung mga prutas na matutubig, kagaya ng singkamas, milon, pakwan, kaimito. Kasi nagpapahiwatig yon na ito ay panahon ng tag-init. At pagkatapos ng tag-init, no, mga ilang buwan lang ulit, makakarinig na naman tayo ng mga bagyuhan. So, ang season po ay nangyayari sa loob ng isang taon. No? Nangyayari po ang pabago-bagong panahon at ito'y umiikot sa loob ng isang taon. Tayo pong, sa ating pong bansa, ay masasabi natin na may dalawang season tayo. Hindi kagaya sa ibang bansa, merong spring, may winter, may fall. Tayo, masasabi ko na meron tayong dalawang season. Yung pong summer, o dry season, at yung rainy season, no? At sa mga panahon na yan, no, hindi po laging tag-init. Kasi kung laging sa isang taon puro tag-init, kawawa po, talagang hindi po mabubuhay tayo. At hindi din naman panahon lagi ng tag-ulan. So may mga kanya-kanyang panahon ng tag-init at tag-ulan. Ganon din po sa buhay ng isang tao. Kagaya ng ating text na mababasa natin sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1, "To everything there is a season, a time for every purpose under heaven." Sa Tagalog po, may oras na nakatakda para sa lahat ng bagay dito sa mundo na may kanya-kanyang panahon. Amen? Life is made up of different seasons. Ang buhay ay may iba't ibang panahon. No, God created season in our life for a purpose. Andiyan ang iba't ibang panahon na pinagdadaanan ng isang tao sa kadahilanan ng Diyos. Andiyan ang maaring tayo ay ihubog ng Diyos to shape us, to deal with us, no, to discipline us. Andiyan yung tinatawag nating to help us. At ang laging pakay ng Diyos sa mga panahong pinagdadaanan ng isang tao ay para sa kabutihan niya. Amen? Sa umaga pong ito, kung meron man kanya-kanyang season ang ating bansa, sa buhay ng tao, meron din kanya-kanyang season, no? At kung i-examinin mo ang buhay mo ngayon, kung i-examinin natin ang buhay natin ngayon, nasa ang season ka, mga kapatid? Nasa ang season currently, ngayon, ang nararanasan mo? May mga ilan po akong dadaanan natin at examinin natin ang ating sarili. Nasa ang
kapanahunan tayo ngayon. Kaya nga sabi doon, to everything there is a season, a time for every purpose under heaven. Amen? So unang-una, yung tinatawag nating dry season. Pag sinabi nating dry season, ito yung taong nakakaranas ng pagkatuyo, no? Nasa spiritual dryness siya ng kanyang buhay. Ang taong nakakaranas ng ganitong season o ng ganitong panahon o ganitong kalagayan, siya yung nakakaranas na para bagang hindi nagkikare ang Diyos sa kanya. Ang taong nasa ganitong panahon o kalagayan, ang tingin niya parang ang Diyos ay napakalayo. Ang Diyos ay hindi pinapakinggan ang kanyang mga panalangin. Ang taong nakakaranas ng nasa dry season, siya yung mga experiences niya ay parang hindi uma-align doon sa patungkol sa Diyos. O parang napakatahimik ng Diyos. Kapag nandyan ka sa season na yan, kapag nakakaranas ka ng spiritual dryness, kung andyan ka ngayon kapatid, it is high time for you, it is high time for us to examine ourselves before God. Kailangan natin magpasiyasat sa Diyos. Kailangan natin magpa-search sa Panginoon. Baka may issue sa heart natin. Baka yung ating relasyon sa Diyos ay hindi ayos, hindi tama. Baka meron tayong disobedience na ginagawa sa Panginoon kung kaya't naandyan tayo sa tinatawag nating spiritual dryness. Ang sabi nga po sa Isaiah 59:1 and 2, makinig kayo. Ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumawag kayo sa Kanya. Ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at ayaw makinig sa inyong dalangin. Yun pala ang isang dahilan bakit ang isang tao ay nakakaranas ng dryness o nasa season of dryness. Meron spiritual dryness, may pagkatuyo sa kanyang buhay. Ito yung panahon na nagiging hindi nakikinig ang masasabi natin na parang God don't care for us. Parang napakalayo ng Diyos. Ito yung panahon kung ikaw ay nakakaranas ng ganyan, kapatid, panahon na at oras na para magpasiyasat sa Panginoon. Magpa-examine tayo sa Lord. Magpa-check tayo ng puso natin sa Panginoon. Hindi natin gugustuhin ang ganoong panahon ng dryness sa ating buhay, mga kapatid. Ito nawa ang maging panalangin natin, kagaya ng panalangin dito sa awit. Sa awit 139 verse 23 and 24. Ito nawa ang maging panalangin ng ating puso kung nandyan ka sa kalagayan na yan. Sabi dito sa verse 23, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way to everlasting. No? Mag-pause ka muna. No? Huminto ka muna. Magpasiyasa tayo sa Panginoon, yung kondisyon ng ating puso. Sa Tagalog, sabi dito, O Diyos, siyasatin mo ninyo ako upang malaman ninyo ang nasa ng puso ko. Subukin ninyo ako at alamin ninyo ang aking mga iniisip. Verse 24 ng Tagalog, tignan ninyo kung ako'y may masamang pag-uugali at patnubayan ninyo ako sa daang dapat kong lalakaran magpakailanman. Kapatid, hindi gugustuhin ng Diyos na nandyan tayo lagi sa panahon ng pagkatuyo natin.
o nasa dry season. Alam naman natin na kapag tayo ay lumapit sa Diyos, nagpakumbaba sa Kanya, andyan ang Panginoon at handang magpatawad. Yan ang sabi sa salita ng Diyos sa 1 John chapter 1 verse 9. Ngunit kung ipagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, if we confess our sin, anong sabi doon? Maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng uri ng kasamaang dahil matuwid ang Diyos. Dahil matuwid siya. Amen? If we confess our sin, He is just and faithful to cleanse us from all our unrighteousness. Amen? All we have to do is to confess our sin. Magpa-search tayo sa Panginoon, kapatid, dahil ang season ng dryness ay hindi yan forever. Amen. Darating at darating din ang tag-ulan. Amen. At kapag nandyan ka sa ganyang kalagayan, kapatid, keep your faith. Magpatuloy ka sa pananampalataya mo. Magpatuloy kang magpuri at sumamba sa Diyos. Magpatuloy kang magbasa ng salita ng Diyos. Magpatuloy kang mag-quiet time. Hallelujah! Lo and behold, darating din ang ulan at makakaranas ka ng freshness sa Panginoon. Amen? Kaya nga, lagi ang Diyos, no? Kung sa pagte-take ng initiative, lagi pa rin andoon ang Diyos. Nung nagkasala ang tao, alam ng Diyos, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Ang Diyos ang nag-take ng initiative para tayo ay mapalapit muli sa Ama, at yan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Amen? Tapat ang Diyos. Kapag tayo lumapit sa Kanya, patatawarin niya tayo kung ikukumpisal natin at magbabalik loob tayo sa Kanya. Tapat ang Diyos para tayo patawarin. Amen? Kaya nga ang sabi sa Isaiah chapter 1, 18 and 19, sinasabi pa ng Panginoon, hali kayo at pag-usapan natin ito. Kahit gaano man karumi ang nagawa ninyong kasalanan, lilinisin ko ito para maging malinis kayo, at kung susunod lang kayo sa akin, ay pagpapalain ko kayo. Amen? Ang Diyos ang nag-take ng initiative, at meron din tayong part para dito. Lumapit tayo sa Kanya at alam natin, yung season ng dryness na yan, kapag himakbang tayo, magpatuloy tayo, bababa din ang ulan. Amen? Pangalawa po, sabi nga natin, no? God created different season in our life. Na dinadala tayo ng Panginoon sa iba't ibang panahon o season ng ating buhay. At ang pangalawang gusto ko pong i-share sa inyo ay yung tinatawag nating waiting season. Yung bang pag-iintay sa Diyos. Isa ito sa mahirap na gawin ng isang mananampalataya, ang mag-intay sa Diyos. Isa ito sa hirap na lakaran ng isang mananampalataya, dahil ang gusto natin ay agad-agad na makuha natin, agad-agad na matanggap natin, no? Lalo pa tayo ay naiuhubog sa mundong ito na ang lahat ay mabilisan. No? Tayo ay tinuturuan ng mundo na maging mabilis ang lahat. Kahit isa-isahin natin yan mula sa pagkain, mga instant food, no? Instant remittance, mga mabilis na mga bagay, kung kaya ang tao ay nahihirapan ng mag-intay. Pero pagdating sa Diyos, ito pa rin yung kanyang prinsipol, ito pa rin yung kanyang pamantayan, na ang bawat mananampalataya
ay kailangang mag-intay sa tamang panahon ng Diyos. Amen? Sabi nga po, no, maraming mga Bible character ang mababasa natin, no, na sila man ay nag-intay. At sa kanilang pag-iintay, pinagtagumpay talaga sila ng Panginoon. Kagaya ni Joseph. Alam natin ang istorya ni Joseph, no? Sa pasimula pa lamang, meron na sa kanyang inilalagay na Diyos na tawag. Pero hindi sa isang pitik ng kamay ay nangyari agad yon. Dumaan siya sa proseso ng kanyang buhay. Nag-intay siya sa tamang panahon ng Diyos. At yung tamang panahon na yun ng Diyos na hinubog siya ng Panginoon, tamang-tama yung panahon na iniluklok siya ng Diyos bilang isang prime minister sa bansang Egypt. Hindi biro ang kanyang pinagdaanan. Nagkaroon siya ng waiting season na andyan yung pagtangkaan siyang patayin ng kanyang mga kapatid, no? Andyan ang ibenta siya at maging isang alipin. Andyan siya yung napagbintangan na ire-rape yung asawa ng Pharaoh. Andyan yung siya yung nakulong, no? Na andyan yung talagang maraming pinagdaanan siya sa kanyang buhay. At parte yun ng kanyang pag-iintay upang maging ganap siya bilang isang prime minister. Nahubog siya ng Diyos sa lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Kapatid, huwag kang mainip, no? Maaring may pruning na ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Maaring may pagdidisiplina ang Diyos sa buhay natin. Maaring merong mga shaping ang Lord na ginagawa sa atin kung kaya't dinadala tayo doon sa waiting season. Tandaan mo kapatid, kung susunod lang tayo sa tamang pag-iintay natin sa Diyos, never na nahuhuli ang Diyos, never na nauuna ang Panginoon. Lagi siyang nasa tamang panahon at tamang pagkakataon. Amen? Sino pa? Si David. Si David, alam natin si David ay siya yung susunod. After ni Saul, siya yung susunod na hari. Pero hindi agad-agad siya lumuklok doon bilang isang hari, no? Dumaan din siya sa matinding pagsubok ng kanyang buhay. Andyan ang huntingin siya ni Saul para patayin, no? Naandyan yung kainggitan siya at halos sibatin siya. Naandyan yung nagtago siya sa kung saan-saan. Pero after ng lahat ng pagpoproseso na yon, kahit tumating pa isang pagkakataon na pwede niya nang patayin si Saul, hindi niya ginawa yon dahil nag-intay siya sa tamang panahon at tamang pagkakataon ng Diyos. At hindi nagtagal, siya ay naging hari ng bansang Israel. Amen? Alam niyo po, there is power in waiting. Kagaya nga po nung minsan na illustrate ko yung pusa namin dito sa aming kusina, no? May 4 po kaming pusa na tuwing alam nila yung oras ng kainan, naririnig nila kapag kumakain na yung mga tao sa loob at sila ay nangingiyawan na sila, nag-iintay sila na maabutan sila ng pagkain. Pero nung pagkakataon na yun, hindi ko po sila nabigyan dahil wala po akong maibigay. Pero may isang pusa na kahit na mainit, nagtiyaga siyang umupo doon sa aming daanan sa kusina. At nung ako po'y maglinis ng rep, meron pala po akong ilang isda doon na pwede nang ipakain sa kanila. Alam niyo po, na-rewardan ng kanyang pag-iintay. Wala po siyang akaagaw. Nag-enjoy siya doon sa isdang pinakain dahil nagtiyaga siyang mag-intay. Kapatid, huwag kang magmadali. Kapatid, huwag mong pangunahan ang Panginoon. Alam ng Diyos ang tamang panahon para sa iyo. Kung nasa waiting season ka ng buhay mo ngayon, siguradong darating ang sagot ng Panginoon. Kagaya ni Hana, no? Si Hana po ay lagi na lang siyang kinukutya ni Penina. Nag-intay siya hanggang isang araw na napagkamalan pa siyang lasing dahil sa kanyang pananalangin, no?
yung kanyang napagkamalan siya ng priest na siya ay lasing dahil bubulong-bulong siya. At siya'y nagnanalangin sa Panginoon. Pero nung nanalangin siya na ipagkakaloob niya si Samuel sa Panginoon, nagtugma ang kalooban ng Diyos at ang kanyang panalangin. At doon, nung inoffer niya si Samuel sa templo, dinagdagan ng Diyos at nagkaroon pa siya ng ilang anak. Amen? Kapatid, meron pong reward ang mga taong matyagang nag-iintay sa Diyos. Amen? Kaya nga po, ang sabi po dito sa Habakkuk chapter 2, verse 3, For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Though it lingers, wait for it. It will certainly come and will not delay. Amen. Isulat mo muna ito dahil hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito. Pero talagang matutupad ito at hindi mabibigo. Amen. Sino man ang nagtitiwala at umaasa sa Diyos, hindi siya mapapahiya, hindi siya mabibigo. May tamang panahon ang Diyos. Sabi niya, hintayin mo kapag nagtagal man, sabi doon, ng kaunti ng panahon, at hintayin mo kapag magtagal na ng kaunting panahon at hindi maaantala. Amen? Praise God! Kapag ang Diyos na ang nagbukas ng pinto, wala nang makapagsasara nito. Kapag timing na ng Panginoon, wala nang makapaghahadlang dito. Amen? Nasa waiting season ka ba Nasa waiting season ka ba ngayon? Nasa panahon ka ba ng pag-iintay, kapatid? Gusto ko lang sabihin sa iyo, have faith in God. Trust in Him. Trust in His Word. Amen? Praise God, no? Dahil ang Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako. Nasa waiting season ka ba? Hawak ka lang. Manampalataya ka lang sa Panginoon. Surely, it will come to pass. Amen? At ito'y pangako ang Diyos sa lahat ng mga nag-iintay. No? Hindi ka mapapagod. Sabi sa Isaiah 40:31, But those who wait for Yahweh's grace will experience divine strength. Amen? Gusto mo ba yan ng divine strength? Habang nag-iintay tayo, may divine strength ang Lord. They will rise up on soaring wings and fly like eagles, run their race without growing weary, and walk through life without going up. Ngunit, ang nagtitiwala sa Panginoon ay hindi ay laging mayroong lakas. Lilipad sila na gaya ng isang agila. Tumakbo man sila, hindi mapapagod, lumakad man, hindi manghihina. They that wait upon the Lord shall renew their strength. Amen? Sa pag-iintay natin, sa pag-aantay natin, laging may bagong lakas ang Panginoon. Alam nyo, minsan, ang mag-intay parang ang tagal. Pero pag dumating na ang taktang panahon ng Diyos, iisipin mo parang hindi ka nag-intay. Kasi worth it ang mag-intay sa Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah! Kaya, huwag kang magmadali, kapatid. May tamang panahon ang Diyos dyan. Alam ng Lord ang kanyang ginagawa. Alam ng Lord ang kanyang panukala. Kaya kung nasa panahon ka ngayon, kapit ka lang sa pananampalataya mo sa Diyos at panghawakan mo ang kanyang mga salita. Amen? Praise God! Ang pangatlo pong gusto kong ibahagi sa inyo ay yung tinatawag na spiritual warfare season. Alam ko po na hindi lamang individual, hindi lamang po pamilya,
kundi nasa season po tayo ng ating bansa na tayo po ay nasa spiritual warfare season, kung saan tayo po ay nakikipaglaban sa mga nangyayari po sa ating kalagitnaan. No? Ito po yung season talaga na kailangan nating magkaisa. Nasa season tayo na talagang labanan ang kahirapan, labanan ang kasakitan, labanan ang kahirapan, labanan ang mga bagay na talagang pinagdadaanan po ng ating bansa. Mga kapatid, hindi po laban to ng isa. Tayo po ay nasa spiritual warfare season po at kailangan natin magkaisa dito. Tandaan lang po natin, mga kapatid, ang sabi po sa Ephesians 6 chapter 12, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi mga masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, mga may kapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. At huwag nating kalilimutang laging gamitin ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. No, alam natin na tayo po bilang isang bansa, tayo po ay mayroon po tayong spiritual warfare season. Nasa panahon po talaga tayo na kailangan natin na ilaban ang ating bansa. Madaming pamilya, maraming trabaho, marami ang may sakit na kailangan po natin na talagang ipaglaban ang ating bansa tungo sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya nga mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng salita ng Diyos na sa bawat laban natin sa buhay na ito, habang nandito tayo sa laban ng panahon na ito, mga kapatid, ang sabi po sa Ephesians chapter 6, 14 to 18, no? Tandaan po natin ito po yung mga balutin, ito po yung armor na sa ating pakikipagdigma sa iba't ibang spiritu na namamayani po sa ating bansa. Importante po, by faith, suot po natin itong mga balutin ito. Ano-ano po ito? Kaya maging handa kayo. Gawin ninyong sinturon ang katotohanan. Isuot ninyo ang pagkamatuwid bilang pangsanggalang sa dibdib ninyo. Verse 15, isuot ninyo bilang sapatos ang pagiging handa at sa pangangaral na magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Verse 16 po, di lang yan, gamitin nyo bilang panangga ang pananampalataya para hindi kayo tablan ng mga panunukso ni Satanas na parang mga palasong nagliliyab. Isuot ninyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan at gamitin ninyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng banal na Espiritu. Ipanalangin ninyo ang lahat ng dapat ipanalangin. Huwag kayong magpabaya. Patuloy kayong manalangin lalo na sa lahat ng mga pinabanal ng Diyos. Amen? Sabi dito, tayo daw ay laging maging handa. Sa season na ito, mga kapatid, kailangan tayo ay maging alisto para tayong mga aahas na laging nagmamasid, nagbabantay. At huwag nating kalimutan na sa panahong ito, isuot natin yung armor of God. Amen? Isuot natin yan araw-araw, pagising natin, isuot natin yung mga baluti na yan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ano-ano yan? Yung belt of truth, yung katotohanan, no? Pwede tayong madaya, pero hayaan natin na isuot natin yan, ibigkis natin yan around our waist, yung truth ng Panginoon. Habang tayo ay nandito sa spiritual warfare season, suotin natin yung righteousness ni Jesus, yung breastplate of righteousness ni Jesus. Huwag nating kalilimutan yung ating pangyapak ng kapayapaan at pagdala ng mabuting balita, mga kapatid. Habang tayo ay nandito sa season ng spiritual warfare, huwag mong kaliligtaan yung shield of faith. Amen.
Kailangan natin yung pananampalataya. Kailangan na huwag matanggal yung helmet ng salvation upang hindi tayo matudlaan ng mga pandaraya ng kalaban. At andito rin yung tinatawag nating sword of the Spirit, which is the Word of God. Amen? Humaharap tayo sa anumang laban ng buhay, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, at sa kabuuan ng ating bansa. Kapatid, we are in a spiritual warfare season. Amen. Kaya naman, alam natin, ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin. Tandaan natin yung nangyari po sa Exodus chapter 17. Mababasa natin dito, nung si Moses ay nasa taas ng bundok at kasama niya doon si Hur at si Aaron. At habang sa baba ng bundok, nandun si Joshua at si Caleb na nakikipaglaban sa mga Amalekita. At sa tuwing itinataas ni Moses ang kanyang mga kamay, sila ay nananalo, sila ay nagtatagumpay. Dumating din sa puntong napagod din si Moses at naibababa niya ang kanyang mga kamay, pero meron siyang mga katuwang. Meron siyang kasama na si Aaron at si Hur na itinataas ang kanyang mga kamay. Sabay-sabay silang nakataas ang kamay na nagsisimbolo ng pananalangin. Tayo po ay nasa spiritual warfare season, mga kapatid. Itaas natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pananalangin. Lo and behold, ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin, mga kapatid. Darating din ang isang araw na makakamit natin ang pagtatagumpay na yan kung hindi tayo mag-give up. Amen? Praise God! Ang laban na meron tayo ay laban na pinagtagumpay na ng Panginoon. Lagi nating itaas ang ating mga kamay. Every 5 to 6, every day po, mga kapatid, naroon po tayo sa pananalangin. Join with us. Magsama-sama tayong manalangin. Ipaglaban natin ang destiny ng ating bansa. Ipaglaban natin ang destiny ng ating mga pamilya. Huwag tayong pumayag na agawin ng kalaban yung future ng susunod na generation, mga kapatid. Nasa sa atin yan. Nasa sa ating pag-iisa yan sa mga laban na hinaharap natin, mga kapatid. Alam natin, kasama natin ang Diyos sa pakikipaglaban na yan. Nasa season tayo ngayon ng pakikipagdigma sa iba't ibang spirit na gumagawa dito sa ating bansa. Kaya huwag tayong pumayag. Every day po, meron po tayong pray for the nation. Magkaisa po tayo, ipanalangin yan. At talaga ang sabi doon, there is power in agreement. Kung nasa panahon man tayo ngayon ng pakikipagdigma, alam natin, bibigyan din tayo ng Lord ng rest sa ating mga kalaban. Amen? Kaya mga kapatid, ini-encourage po namin kayo, sumama po tayong manalangin, maki-agree tayo, talagang ipatupad natin ang kalooban ng Diyos. May mga slot din po yan sa mga oras para sa pananalangin. Huwag po tayong manghinawa, huwag po tayong tumigil na manalangin. Itaas po natin ang ating mga kamay sa pananalangin natin sa Panginoon. Amen? Ano pang season meron po tayo? Nasa season din po tayo ng test and trial season. No? Alam natin, ang dami po, sabi doon, ang dami po nakakaranas. Nasa pagsubok po tayo. Nasa trial and testing po. Hindi lamang po isang pamilya po halos ng kabuuan ng ating bansa ay nasa season po ng testing and trials, mga kapatid. Nakakaranas ka ba ngayon ng affliction? Nakakaranas ka ba ng nahihirapan ng kalooban mo? Naaapektuhan tayo, natatakot tayo, nag-aalala tayo, na andun yung mga hardship, pagdurusa, na andun yung mga difficulties in life, mga kapatid. Pero tandaan natin, hallelujah, sabi sa John chapter 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Amen. Nasa testing and trials po tayo sa panahon na yan, mga kapatid. Hallelujah. Sabi doon, you will keep in perfect peace and constant peace the one where mind is steadfast.
that is committed and focused on you in both inclinations and character, because he trusts and takes refuge in you with hope and confident expectations. Amen? Nasa pagsubok man tayo ng ating bansa, maaring bawat may mga pamilya na dumadaan talaga sa pagkahikahos, nandun tayo sa tinatawag na matinding pagsubok ng ating bansa, kapatid. Hindi po magtatagal to, matatapos din po itong mga pagsubok na ito. Sabi doon, wag lang tayong give up, mga kapatid, at taglayin po natin at panghawakan natin yung kapayapaan ng Panginoon. Amen. Kung si Jesus sa panahon na nandun siya sa loob ng bangka, no, nagawa niyang matulog sa kabila ng humahampas ng mga alon at malakas na hangin. Si Peter, nagawa niyang matulog kahit na malapit na siyang talagang dalhin sa Sanhedrin para siya naman ang isunod na i-persecute, pero nagawa niyang matulog. Nagawa niyang mapayapa siya, maging si Paul and Silas, nagawa nilang umawit sa Panginoon. Kung dumadaan man po tayo ngayon sa pagsubok, sa test and trials ng ating bansa, sa ating buhay, mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Buhay po ang ating Diyos. Alam niya po ang kanyang ginagawa. Magtiwala po tayo sa Kanya. Alam natin na malalampasan din po natin ang season na ito. Darating din po ang isang araw na mapapalaya rin po tayo sa ating pinagdadaanan. Amen. Minsan, isang araw po, nung ako po ay nasa taas ng bahay namin, dun po ako nagka-quiet time. Ang harapan po ng table ko ay yung sa bintana, kitang-kita ko po yung ulap. At yung ulap po na yun ay nagpupumilit po yung araw na takpan na madilim na, tinatakpan po ng madilim na ulap yung araw. At gustong-gusto niyang umulan. Ilang araw pong gano'n na nagpupumilit po yung araw na sumikat, pero dahil sa lakas po ng hangin, tinatakpan po niya yung araw at dumidilim at bumubuhos ng ulan. Kahit ilang araw pa po siyang gano'n, pero dumating din po ang isang araw na sumikat ang araw at walang nagawa ang maitim na ulap para siya'y takpan. Ganon din po. Hindi po tayo laging nasa tag-ulan. Hindi po tayo laging nasa tag-init. Dumarating din po ang isang araw na sisikat ang araw at mapapalaya rin po tayo sa mga pagsubok na pinagdadaanan po ng ating bansa. Ang kailangan lang po natin ay talagang patuloy na hingin ang kahabagan ng Diyos para sa ating bansa. Mga kapatid, kaya kung meron man tayo ngayong pagsubok, kung meron man tayong pinagdadaan ng mga tribulation, hardship ng buhay natin, magpapalit din po ang season na yan, mga kapatid. Darating din po ang pagliligtas ng Diyos at naniniwala po ako, ngayon na po ang pagliligtas ng Diyos para sa ating bansa. Amen? Praise God. Hallelujah. Hindi po ito ang season, mga kapatid, na kung saan hindi ito ang season na nagsasaya tayo. Ito yung season kung saan nasa mourning and weeping po tayo, kung saan talagang hinahanap natin ang mukha ng Diyos. Ito yung panahon na kung saan tayo ay dapat magbalik loob sa Panginoon. Ito yung panahon na makita natin ang Diyos ng mga Pilipino na may magagawa sa ating bansa. Ito yung panahon na kailangan natin magsisi, kailangan natin talagang humingi ng patawad sa Panginoon. Kung noon, bago dumating itong pandemic na to, habang pinagbubulay-bulay po ito, pagdating ng Holy Week po, ang mga tao po, ang iniisip ay kasiyahan. Iniisip saan pupuntang outing, saan mag-beach, saan magbabakasyon, na wala na po yung essence, yung halaga ng Holy Week na nung araw
ang mga pamilya ay nasa loob ng bahay, nananalangin, nasa loob ng bahay, nanonood ng TV na kung saan sa lahat ng channel ang pinapanood ay yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Pero unti-unti po yung nawala. Ang tao po ay naghanap ng kasiyahan. But this time, mga kapatid, ito yung season na makita natin na kailangan natin ang Diyos. Ito ang panahon na kailangan natin humingi ng tawad sa Panginoon. Ito yung panahon, ito yung season na hanapin natin ang mukha ng Diyos. Amen? Ang magpakumbaba sa Kanyang harapan. Amen. Mga kapatid, ito yung season na kung saan talagang ito yung mourning and weeping before God. Hallelujah! May pagkakataon tayo. Sabi nga sa pangako ng Diyos sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14, lagi po itong isinasama sa tuwing 5 to 6 ng pananalangin. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin, at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, may pangako po ang Panginoon, mga kapatid. Diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at muli kong pagpapalain ang kanilang lupain. Mga kapatid, nasa season po tayo ngayon na kung saan talagang ito yung pagkakataon talagang hanapin ang mukha ng Diyos. Ito po yung season talaga na kilalanin natin ang Panginoon bilang Diyos ng ating bansa. Amen. Mapagpatawad po ang Panginoon. Mapagmahal po ang Diyos. Kapatid, sa panahon po ngayon, kailangan po natin talagang humingi ng tawad sa Panginoon. Ilan lang po yan sa mga season na nabanggit ko. Kamusta ka, kapatid? Nasaan ang panahon ka ngayon? Ang sabi nga po dito sa Ecclesiastes chapter 3, babasahin ko po sa inyo ang Ecclesiastes chapter 3. Ang sabi po dito, may oras na nakatakda para sa lahat at ang lahat ng bagay dito sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. May oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan. May oras ng pagtatanim at may oras ng pag-ani. May oras ng pagpatay at may oras ng pagpapagaling. May oras ng pagsira at may oras ng pagpapatayo. May oras ng pagluha at may oras ng pagtawa. May oras ng pagluluksa at may oras ng pagdiriwang. May oras ng pagkalat ng bato at oras ng pag-iipon nito. May oras ng pagsasama at may oras ng paghihiwalay. May oras ng paghahanap at may oras ng pagkakawala. May oras ng pagtatago at may oras ng pagtatapon. May oras ng pagpunit at may oras ng pagtahi. May oras ng patahimik at may oras ng pagsasalita. May oras ng pagmamahal at may oras ng pagkagalit. May oras ng digmaan at may oras ng kapayapaan. At ang lahat ng ito itinakda ng Diyos na mangyari sa takdang panahon. Binigyan niya tayo ng pagnanais na malaman ang hinaharap, pero hindi natin maunawaan ang ginagawa niya mula noon, simula hanggang wakas. At kung paano rin po, ito rin po ang season kung saan ay pag-ani ng maraming kaluluwa para kay Kristo. Ito rin po ang panahon, ito po ang season na kahit po sa ganitong kalagayan, ito po ay ang saan talagang naniniwala tayo na ang tao ay bukas para kay Kristo. Ang tao ay bukas para tanggapin ang ating Panginoong Yesus. Sabi nga, ready nang i-harvest ang field. Amen? Kaya ito pa rin po ang season, mga kapatid. Sampahan natin ang season ng harvest para sa maraming kaluluwa na nangangailangan ng pagliligtas ng Diyos. Kailangan lamang nating hakbangan, kailangan lang nating lakaran ang season na to, ng season ng harvest, ang pag-ani. Amen? Lahat po tayo ay
magpagamit sa Panginoon. Kung may mga iba't ibang season yan, kapatid, tandaan natin, ito pa rin yung season ng Lord, no? Para magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan para sa lahat ng tao upang ang lahat ay makarinig at tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Nasa anong season ka, kapatid? Nasa ang season tayo ngayon? Kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, alam natin na hindi ito magtatagal. Magbabago din ang mga panahon na yan. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, hindi po namin kayang questionin ang pwede mo pong gawin, Panginoon. Ang alam lang namin, O Diyos, laging nandun ka sa kabutihan ng iyong mga tao, Panginoon. Tinataas ko ang lahat ng narito at nakikinig, Panginoon, na sa anumang panahon sila ng kanilang buhay. Lord, maalala nila, O Diyos, ang iyong mga salita. Maalala po nila na ikaw ang Diyos na may hawak at may kontrol ng lahat ng bagay, Panginoon, O God. Kung nandun man sa dry season, Panginoon, hayaan mong matagpuan namin ang aming sarili, O Diyos, na nandoon at talagang nagpapasiyasat sa iyo. Kung nasa panahon naman ng pag-iintay, hayaan mong makita namin ang kalakasang nagmumula sa iyo. Kung nandito kami ngayon sa pakikipagdigma na nangyayari sa aming kalagitnaan, alam namin, Lord, pagtatagumpayan mo kami. Kung nasa panahon man kami ng testing and trial season, Lord, naniniwala po kami, Panginoon, Lord, malalampasan din po ang mga pagsubok na ito, Panginoon, O God. Kung nasa panahon man kami ngayon, O Lord Jesus, ng talagang mourning and weeping, Panginoon, O Lord God, alam namin, O Diyos, ito yung high time, Panginoon, O God, na talagang magpakumbaba po talaga kami bilang mga Pilipino, Panginoon, O Lord. Salamat po, O Diyos. Pagpalain niyo po, Panginoon, at sa mga panahon ito, O Lord God, huwag pong masayang, Panginoon, itong mga pinagdadaanang season na ito, O Lord, naway may natutunan po kami at patuloy na may natututunan at lalong nagpapakilala ka, Panginoon, at lalong lumidikha sa puso namin ang magkaroon ng banal na takot sa iyo, Panginoon, at kilalanin ka bilang Diyos, bilang Panginoon na tagapagligtas ng aming buhay, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, O Lord. Salamat po, Panginoon, banal na Espiritu. Ito pong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.